tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore the crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, 3 de día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo el Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la Vía Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. May gabi mga kaigsunan. Happy Sabbath. Praise God for bringing us to church sa sining adlaw igpapahulay. Before we start sa atong song service, I'm inviting everyone to please bow down their heads as we pray. Amahan nga balaan Diyos nga magam sa tanan, Ginoo, dako mo pagpasalamat sa pagtipig ka namo sa tibok semana o sa pag-uban ka namo Ginoo paggiya sa among kasing-kasing nga makaabot kami diri sa simbahan para magsimba kanimo. Hinaot Ginoo nga ikaw magasintro sa among una-una
o kasing-kasing di akan mo sa among pagsimba nga mahimo ining humot nga insenso diha sa imong trono sa grasya. Pasaylo kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. For song service, let us sing Work for the Night is Coming, hymn number 257. Mayong gabi mga kaigsunan. Happy Sabbath. Kung bahin nining takna sa gabi yun, mo ang pag-announce sa atong mga participants. Atong nga program igsoon gi pangunahan sa atong nga song leader. Pinagi sa song service. And then siya usab ang maghahatag sa atong opening song. Don't forget the Sabbath. And then tapos sa opening song, ang atong opening prayer nga gihatag sa akong kauban, Brother Robert Tapaya. Tapos sa iyang opening prayer, ang special song, ihatag ni Vince Daniel Telesco. And then tapos niya na magkaigsunan, mamalandong ta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, nga ihatag sa akong kauban gihapon, si Brother Anderson Impasis. Then tapos niya na ang appeal song, ibalik ni Brother Vince Telesco. And then atong closing prayer sa atong speaker, then closing song, will be lead again sa atong song leader. Ang atong kanis, si Sister Norel Magbanwa. Atong song leader, wailain si Sister Jeanette Trago, ang inyong presider, Brother Kian Fidelis. Kung nagapangalyupo ang atong programa, magapadayon, sumala sa akong ginasulti sa inyo. Again, mayong gabi o happy Sabbath ka natong tanan. For our opening song, let us sing Don't Forget the Sabbath, hymn number 265.
Maloda mga kaigsunan para sa tapagampo. O Dios nga balaan, ikaw na sa tunod sa kalangitan kami Ginoo nagakalipay sa panahon na mo ginhatag sa mamtag usa kami Ginoo nakahimo sa pagsimba. Pagdayaw Ginoo sa imong nga pangalan karong gabihuna. Salamat Ginoo sa proteksyon nga amon angkon sa tibok semana. Pagpakita o Dios nga ikaw nahimo nga panalangin sa among kinabuhi. Ginoo niining kagabihon kami naghangyo nga ikaw hatag og langit na kaalam. O hinaot ang Dios nga imo i-focus ang among kaugalingon sa pagpamati sa imong mga pulong nga kini mahimo nga sa sobranan mahimo namo nga gabayan sa among pagkinabuhi ning kalibutan. Salamat Ginoo nga ikaw mga tubag sa among mga pagampo. Kini amo ginasala ginatugyan sa pangalan ni Hesus. Amen.
One day, a plain village woman, driven by love for her Lord, recklessly poured out a valuable essence, disregarding the score. And once it was broken and spilled out, a fragrance filled all the room, like a prisoner released from his shackles, like a spirit set free from the tomb, broken and spilled out, just for love of you, Jesus, my most precious treasure. Lavish on thee, broken and spilled out, and poured at your feet in sweet abandon. Let me be spilled out and used up for thee. Lord, you were God's precious treasure, His love and His own perfect Son, sent here to show me the love of the Father. Just for love it was done. And though you were perfect and holy, you gave up yourself willingly. You spare no expense for my pardon. You were used up and wasted for me, broken and spilled out, just for love of me, Jesus, God's most precious treasure. Lavish on me, broken and spilled out, and poured at my feet in sweet abandon. Lord, you were spilled out and used up for me. In sweet abandon, let me be spilled out and used up for thee.
Hello. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan. Mayong gabi sa tanan nga nagasunod niining programa nga ginumlaan sa atong kaigsunan diri sa Cebu City SD Church. Amo kamong ginaabi-abi sa pagsunod niini kay kini makatabang kanato sa pagpalig-on sa atong pagtuo luyo niining kalibutan nga puno sa kasalanan. So akong ipilailang akong kagalingon mga kaigsunan, ako si Brother Anderson, emphasis, usa ka tilyodyan, kauban ako, si Brad Kian, o si Brad Robert, ang akong mga classmate. So it's an honor and privilege nga makasulti sa mga anak sa Diyos. And this is my first time to speak where I became a Seventh-day Adventist. I was also a product of this church with the ministry of Brother Judy Bacalso and Brother Benjamin Suringa, together with our friend, Brother Michael Descartin, also a theologian. So, dili ko maglangan mga kaigsunan ato kining sugdan. Ang title sa atong topiko nining kagabion, nagauluhan kini siya, The Ultimate Expression of Affection. Ang pinakataas nga pagpahayag sa gugma. So dili pa kita magsugod mga kaigsunan. Ako kamong gihangyo, idoko ang atong mga ulo, mangayo kita og giya sa Ginoo. Labing gamhanan, may gugmaon, mapinasaylo na mga Diyos, tagiya sa among hinulaman nga kinabuhi. Salamat sa matahom nga adlawng balaan, diin kami makapahulay kanimo. Makapaminaw sa imong mga pulong, nga maghatag ka na mong kusog, paglaom, luyos sa mga butang, nga dili namo kontrol. Tudloy kami Ginoo nga magkinibuhi iyon sa imong kabuton. Ug ako nagaampo Ginoo, dihugi ako sa imong balang Espiritu Santo. Nga ikaw ang nagasulti sa imong mga anak. Ug hinluoy ako sa akong pagkamakasala aron ako nga magasulti ug magabatpat sa balaan mo nga mga pulong ug ang imong pangalan. Una sa tanan, salamat sa Brother Bench sa matahom nga awit. Akong balikon, the ultimate expression of affection. Ang pinakataas nga pagpahayag sa gugma. Magsugod kita sa usa ka sugilanon. Adunay usa ka sugilanon mga kaigsunan nga adunay usa ka amahan. Og aduna siya'y usa ka anak nga gamay. Kining amahan mga kaigsunan, usa kini siya ka trabahante. Din ang iyang trabaho mao ang pagmonitor sa tren nga mag-aagi sa riles. O sa dugay niyang pagpanarbaho, swito na siya niini. Adunay parte nga kinahanglan niyang ipanaog ang riles aron makaagi ang tren, o aduna say parte nga kinahanglan malubag o pinaagi siyang kamot, mabuhat kana. Apan aduna siya'y usa ka anak, o kining iyang anak mga kaigsunan, kauban kini niya perme bisag asa siya. Bisag mangumpra, bisan mulaag, bisan gani sa trabaho. O kining anak mga kaigsunan, grabe ang iyang paghanga sa iyang amahan. Kay para niya ang iyang amahan, maoy pinaka responsable nga tao sa kalibutan. Kay iyang gipadayag ang gugma nga walay kinutuban. Ug para sad sa amahan ang iyang anak nga pinalangga, dili ka bayran og bahandi og bulawan niining kalibutan. Usa ka adlaw niya na mga kaigsunan, sa dihang nagduwa-duwa ang amahan ug anak didto sa ilang trabuhan. Sa dihang nalingaw sila, nilakaw ang amahan ug nahibilin ang bata. Nabantayan sa bata nga ang tren paingon na, ug ang amahan wala. Kaya ang bata, naswito man siya sa trabaho sa iyang amahan, iya kining gidalgan. Adunay bangag dito, diin, dito nahimutang ang emergency switch. Og sa dihang gusto tang kuuton sa bata, nahulog ang bata dito sa lawom nga adunay mga makina. Og ang amahan ni saka sa taas, og sa dihang iyang nakita ang tren, paingon na, iyang gitanaw ang iyang anak, wala na.
Pero ang bata nagsyagit sa iyang amahan, Papa, Papa. Apan nakita na sa amahan nga ang tren hapit na o kinahanglan na niyang ipanderon. Nagilak ang amahan mga kaigsunan nga nagsudong sa duha ka senaryo nga iyang nakita nga ang iyang amahan dito na sa ilalom sa makina o kining taong nagsakay sa tren. Ana sa amahan ang kinabuhi sa duha, ang nagsakay sa tren o ang iyang pinalanggang anak. But sad to say mga kaigsunan, mas gipili sa amahan ang mga tao nga nagsakay sa tren ug ang iyang pinalanggang anak dito sa ilalom namatay. Diha natapos ang atong istorya. Nakita nyo ni kini? Mao kini siya si Adam og si Eva. Sa dihang nahulog sa sala si Adan og si Eva mga kaigsunan, nakita nila kung unsa kabugat ang ilang gibuhat nga ang Dios nga naghatag kanila tanan, mas gipili nila nga minaw sa tao nga utosan nga binuhat sa Ginoo mao ang paglimbong kanila nga mao si Satanas. Og sumala pa sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 21, basahon ni sa binisaya, og si Huba nga Dios nagbuhat alang kang Adam og sa iyang asawa nga sa sinina. Mga sinina nga mga panit og iyang gibistihan sila. Kung ato ning i-expound mga kaigsunan, diha palang daan gipadayag na sa Ginoo ang ilang kaluwasan. Diin nakita sa Dios kung unsa sila, grabe ang ilang kaulaw. Nga dili gani sila sa kaharong sa Ginoo tungod sa nabuhat nila nga sala. Og sumala pa, it's appear highly likely that this chapter speak God method of salvation through grace and sacrifice. God Himself killed an innocent animal and clothed Adam and Eve. Prodding man is unpaid to stand before God his own work, and that his attempt to conceal his guilt and shame with Phil. Pangutana. How does love arise from all our suffering, experienced with grief and suffering? Unsaon nato nga ang gugma matigbabaw sa tanan nato nga kasanitian, kasubo o kasakit o kalisdanan dinhi sa kalibutan. Mga kaigsunan, dalon ko kamo sa duha kaamahan diha sa balaang kasulatan. Nga magtudlo ka nato kung unsa ang pinakataas nga pagpahayag sa gugma sa nato nga atong gikinahanglan karon og sa umabot nga panahon. Ug ang unang amahan makita nato sa daan nga tugon, ug ang ikaduhang amahan makita nato sa bag-o nga tugon. Aritas unas naman. Abraham. I know that you are familiar with Abraham. Abraham was came to Hor and called by God to be a father of a nation. And according to Genesis 22:1-12. Og nahitabo sa human niining mga butanga nga ang Dios nagsulay kang Abraham og mingon kaniya, Abraham. Og siya mitubag, ani ako. Og miingon siya, kuwaon mo ang imong anak, ang imong nga bugtong nga imong pinalangga nga mao si Isaac, og umadto ka sa yuta sa Moira, og siya ihalad mo nga sinunog didto sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo. 3. Og si Abraham ibangon pagsayo sa buntag, og iyang gisiyahan ang iyang asno, og nagdala siya uban kaniya duha ka sulugong batanon og si Isaac nga iyang anak, og nagbugha og sugnod alang sa halad nga sinunog, og mitindog siya og nagpaingon sa dapit nga gingon kaniya sa Dios.
Sa ikatulo ka adlaw giyahat ni Abraham ang iyang mga mata og nakita niya ang dapit nga halayo. 5. Og si Abraham ingon sa iyang mga sulugoon, humulat ka mo dinhi uban sa asdo og ako ang bata moadto kami dito og kami musimba og kami mamalik kaniya. Kaninyo, og si Abraham ikuha og sugnod alang sa halad nga sinunog og gipapasan sa iyang inosente nga anak, mikuha og kalayo og punyal og milakaw silang duha nga nagkuyog. Nakabalo ang bata mga kaigsuonan nga dito sa lugar nga ilang giadtuan. Wala joy halad dito nga hayop. Kay kini nga bata, swito na ni siya. Sa dugay na panahon na sigkuy-kuyog sa siyang amahan, nakahibalo na siya kung asa ang daghan og hayop. Apan tungod ni ining anak, kay matinumanon siya sa iyang amahan, kay iyang gitanaw ang iyang amahan, nga mao'y pinaka-responsable og nagpaggiya kaniya sa iyang tibok nga kinabuhi. Ingon sa city, og si Isaac misulti kang Abraham nga iyang amahan og miingon, amahan ko, og siya mitubag. Aniya ko anak ko, og siya miingon, aniya karon ang kalayo og ang sudnod apanhain man ang nating karnero nga igahalad nga sinunog. Og mitubag si Abraham ang Dios sa iyang kaugalingon, magatagana sa nating karnero nga igahalad nga sinunog anak ko, og busa nagapadayon sila sa paglakaw nga nagkuyog. Ang amahan nagahuna-huna sa kaguol di ng iyang anak muatubang na sa kamatayon. Ang anak nagatuman sa iyang amahan tungod kay iyang gihigugma ang iyang amahan. Ingon diya sa 9, og niabot sila sa dapit nga gingon kaniya sa Dios, si Abraham itindog dito og usa ka halaran og gipahaluna pangayo ang kahoy, gigapos niya si Isaac nga iyang anak og gipahamutang siya sa ibabaw sa sugnod og gituyod ni Abraham ang iyang kamot og gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang inosente nga anak nga walay laing nga gibuhat kundi higugmaon lamang siya. 11. Og ang manulunda ni Huba misinggit gikan kaniya gikan sa mga lanit nga nagaingon, Abraham, Abraham, og siya mitubag, aniya ako. Og nagaingon, dili mo bakyawon ang imong kamot sa bata, dili ka magbuhat kaniya, bisan unsa og karon na ilako, nga ikaw nahadlok sa Dios. Kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako. Kini siya nga sugilanon mga kaigsuonan, natuman kini siya sa bag-o nga tugon. Og sumala pa sa sinulat ni Mateo, Kapitulo 13 until 17, ingon dire, og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea, niadto kang Juan sa Jordan, aron sa pagbautismo kaniya, apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, ako mao ang kinahanglan nga imong pagbautisbuhan, ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig og tan-awa na bukas ang langit og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon nga salampati og mipahiluna kini diha si babaw niya og ania karon ang usa ka tingog sa langit nga nagingon, kini maong akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Og sumala pa sa John chapter 1 verse 29. Og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagaingon kaniya og siya miingon, tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Sa wala pa kani siya nahitabo makaisunan sa sinuluwat pa ni Isaiah 53 verse 5, apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangos tungod sa atong kasalanan. Ang silot sa atong pakigdait diha si babaw niya og tungod sa iyang labod kita nangaayo.
Mismo si Isaias, mga kaigsunan, sa panahon niya, sa iyang pagkapropeta, adunay panahon nga maluya siya. Apan sa panahon, iya kining mahinumduman, iyang nasabtan ang pinakataas nga pagpahayag sa gugma. O kini si Isaias, mga kaigsunan, nagapadayon siya sa iyang pagpangalagad hantod sa iyang kamatayon. Og sumala pa sa sinulat ni Ellen G. White. Sa Ellen G. White is the Bible commentary. Think of Christ's humiliation. He took upon himself falling, suffering, human nature, degraded and defiled by sin. He took our sorrow, bearing our grave and shame. He endured all the temptation wherewith man is beset. He united humanity with divinity. A divine spirit dwell in a temple of flesh. He united himself with the temple. The Word was made flesh and dwell among us, because by so doing, he could associate with the sinful you and me, sorrowing sons and daughters of Adam. Again, Bible commentary of Ellen G. White is the Bible commentary. Christ can ransom every soul. It was not alone by dying on the cross that Christ accomplished his work of saving men. The ignominy and suffering and humiliation was a part of his mission. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The judgment of our faith was upon him, and with his stripe we are healed. This penalty Christ bore for the sin of transgressor. He has borne the punishment for every man, and for this reason he can ransom every soul, however fallen his condition, if he will accept the law of God and his standard of righteousness. The thing that we are here, mga kaigsunan, tungod kay gusto kita nga maluwas. Apan unsaon nato pagluwas, mga kaigsunan, kung dili nato masabtan ang gugma sa Dios. Ang pinakataas nga pagpahayag sa gugma. O sumala pa sa sinulat ni Mark, Kapitulo 15, versikulo 34, And the night our Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? That's the thing nga naitabo ni Ginoong Hesus. It's so hard. A person who made you was suffering that cruel thing that might you and me will save in this perishing world. That He gave His life in order that we gain the original plan of God, that we're having eternal life and not this life that we experience right now. To end this message this evening, brother and sister, I would give you real lesson that we might understand what will be the effect if we embrace the ultimate expression of affection. Lesson number 1. Affection of God will lead us to obedience. This man, Abraham, even his follow God, there is a time and a moment he was Paul. Nakasala si Abraham, mga kaigsunan. If you read the life of Abraham, siya pinakapakakon nga tao. Sa Biblia, kapila siya na makak para lang sa iyang kaugalingong interes. And to the point nga nakasala siya o nakapanapaw siya. Dili man niya intention to sa iyang asawa, but he commit.
But Abraham understand the affection of God. Until the very end of his life, God proclaimed him the father of faith. And according to Galatians chapter 3, verse 6 to 7, the Bible say, maingon man usab si Abraham ito sa Dios o kinigi-isip ngadto kaniya ingon nga pagkamatarong busa inyong makita nga ang mga tao nga dunay pagtuo mao ang anak ni Abraham. We, me, all of us are descendant with Abraham. That one day we will be united, that we will be able to say the person who gave his life in order to give an eternal life. Lesson number 2. Affection of God will lead us to transformation. And according to 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, love is patient, love is kind, it does not envy, it is not boast, it is not proud, it is not dishonor other, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keep no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protect, always trust, always hope, always persevere. Love never fail. But the person who write this was opposite. This person, Paul, was a leader. In the time of Jesus was here, he was persecute all the Christians and lead them to death. And all the Christians in their time was afraid of this man. But this man, even there are no record in the Bible nga nakita nato siya nga nagsudong sa kabaryo sa cross. But I believe that is one thing nga nasaksihan ni Paul. Even there is no record in the Bible. Because when Jesus was crucified in the cross, that is the big event happened in their time. And also now will never pass until His second coming. And according to this man, in Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ living in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Lesson number 3. Affection of God will lead us to restoration. Wherever are you mga kaigsunan, we are not exempted. We are not exempted to be broken. Even that you are rich, you have everything. But might that broken will be the reason that you will become to God. Bisan pa man, naglisod ta sa atong pinansyal, buak ang atong relasyon sa uban, ang atong lawas nagaluyan na, doon na natay gipamati. But I tell you, one thing that you want is affection of God. Whatever happened in your life this moment, it will lead us to restoration. This man was a famous. His name was David. And he was ordinary person when God called him to be a king. But even David have everything. He was also full. Nakasala siya at that might kill his one of the shoulder. O gikuha niya ang iyang asawa ni ini aron mahimong iyang hinigugma. If you read Psalm 147 verse 3, he healing the binding. He healing the broken in heart and binding the wound. But when David understand and go back the affection of God that might give everything to hear and express the real love,
that even he lived, God was always accept him. And Psalm 51, 10 verse 12, he said, create in me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of the salvation, and uphold me with thy free spirit. David, even though that he was fallen, he was proclaimed and God a man after God's own heart. This is the important lesson that we've been get. Abraham was a sinner, but father of faith. Paul was a sinner, and I am crucified with Christ. And David also a sinner, a man after God's own heart. And you and me, we are a sinner saved by grace. And to end this message this evening, we have reminded the message, the ultimate expression of affection, ang pinakataas nga pagpadayag sa gugma sa tibuok kalibutan nga walay paglubad bisan pang unsa pa ang mudagan nga panahon. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. That's the end of our message, brother and sister. Salamat, and may the Lord will bless us. Happy Sabbath kanatong tanan. The bitterness of shame, the weakness and the heartache that burden all mankind. For this the Savior suffered, for this He bled and died, and the lost and fallen multitudes of all the earth are ransomed by His offering of love. But if I alone had stumbled, if I alone had strayed, if I alone had wandered from the straight and narrow way, if I alone bore guilt for which my all could never atone, He would have come for me alone. Tears of all creation, every debt unpaid, warfare of the nations, every trust betrayed, every falsehood uttered, every truth denied. For this the Savior suffered, for this
he bled and died, and the lost and fallen multitudes of all the earth are ransomed by his offering of love. But if I alone had stumbled, if I alone had strayed, if I alone had wandered from the straight and narrow way, if I alone bore guilt for which my all could never atone, he would have come for me alone. For love of all God's children, Christ redeemed us from the fall. His mercy without measure is sufficient for us all. But if I alone had stumbled, if I alone had strayed, if I alone had wandered from the straight and narrow way, if I alone were foolish, if I alone were frail, if I alone had faltered when the power of hell assailed, if I alone bore guilt for which my all could never atone, he would have come for me alone. For our closing song, let us sing I Love to Tell the Story, hymn number 287.
Magampo ta. Amahan namo nga balaan na naikaw sa mga tronos kitasan sa kalangitan. Salamat sa kagabion nga imo kaming ginatigom sa pagpahinumdom nga ikaw ang Dios nga nagpadayag sa pinakadako nga gugma matag usa ka namo ug nag-ayo sa tanan namong mga kasakit ug naghatag og mga panalangin matag adlaw sa among kinabuhi. Among hangyo Ginoo, tudloi kami nga among mahununaan pirmi ang imong dakong gugma matag usa ka namo. Dawata kami nga pinasaylo, pinaagi ni Kristo, among manuluwas. Amen.